Tama, ang inyong mga nabanggit ay dapat talagang taglayin ng mga namamahala sa ating komunidad. Ang galing ng aking mga estudyante. Ngayon naman ay si teacher ay mababasahin kwento. Sino sa inyo ang gusto ng kwento? Opo. Ayan. Ibabasahin si teacher ng kwento dito at dapat lahat kayo ay nakikinig dahil pagkatapos nito si teacher ay may mga konting katanungan. Ayan. Ang pamagat ng ating kwento ay si Haring Malakas. Ano nga ang pamagat ng ating kwento? Si Haring Malakas. Ayan. Babasahin ni teacher, makikinig ang bawat isa. Noong unang panahon, may isang napakagandang nayon. At ito ay pinamumunuan ni Haring Malakas. Sino nga ulit ang namumuno sa nayon? Si Haring Malakas. Si Haring Malakas ay mayroong mga kailangan na dapat taglayin ng isang pinuno. Ito ay ang pagiging malakas, masipag, matalino, at matulungin. Ayan. Ang tanong ni teacher, ano nga ba dapat ang isang dapat taglayin ng pinuno? Sige nga. Sige nga, Alfie. Masipag po. Tama. Bigyan natin siya ng isang bagsak at dalawang palakpak. 1, 2, 3, go. Isang bagsak, dalawang palakpak. Ayan. Sino pa ang magbibigay ng kailangan na dapat taglayin ng pinuno? Sige nga. Tama. Sino pa? Ikaw, Princess. Tama. Ang lahat ng inyong nabanggit ay dapat taglayin ng isang pinuno. Mga bata, para tayo ay mas maintindihan kung ano nga ba ang dapat na taglayin ng isang pinuno, merong presentasyon dito si teacher para mas maunawaan natin kung ano nga ba ito. Gusto niyo ba ito, mga bata? Opo. Handa na ba kayong makinig? Opo. Ayan. Ayan. Ang mga tungkulin ng pamahalaan sa komunidad. Ang una dito ay, ano nga ba ang pamahalaan? Ang pamahalaan ay isang organisasyon na namamahala sa isang lugar o komunidad. Ito ang nag-aayos, nagtatakda at nagpapatupad ng batas at programa para sa kapakanan ng mamamayan. Ibig sabihin po, ang pamahalaan ay isang organisasyon po ito na kung saan dito po ay nag-aayos, nagpapatupad po ito ng mga batas para sa ikagaganda at ikalalawak ng ating komunidad. Ayan. May tanong si teacher ulit, bakit po nga ba mahalaga ang pamahalaan? Sige nga. Sige nga, IC. Mahalaga po ang pamahalaan para po kayo tumulong sa ating mga Tama. Sino ba ang gustong sumagot? Sige nga. Para ligtas ang mga tao. Tama. Sino pa? Ma'am, Sige nga, Ma'am M, Ate M. para may tulong kapag may problema. Tama. Ayan. Pagpapanatili ng kapayapaan. Ang una ay nagbabantay ang pulis para walang gulo. Sino sa inyo ang nakakita na ng pulis? Sa daan, kahit saan. Ayan, tama dahil ang mga pulis ay nandun sa ating paligid para tayo ay bantayan. Tinutulungan nito ang mga tao para tayo ay maging ligtas. Ayan. Ang mga namamahala sa atin ay mayroong binibigay na serbisyo para sa mga tao. Alam nyo ba ito? Ang una ay ang paglilinis ng kalsada. Nagpapatupad ang ating mga namumuno ng mga batas upang malinis ang ating paligid. Di ba gusto natin na malinis ang paligid para tayo ay hindi magkakaroon ng sakit? Tama. Ang sunod naman ay, ayun, nagkokolekta sila ng mga basura sa mga bahay-bahay. Di ba? Nagkokolekta sila ng mga basura. At ang sunod naman ay nag-aayos ng ilaw at tubig sa komunidad. Ayan, di ba dapat meron tayong mga ilaw dahil para tayo ay ligtas kapag tayo ay nalabas. Tama ba, mga bata? Opo. Ayan. Pagtulong sa may sakit o nasalanta. Meron tayong doktor, nurse sa health center. Di ba? Sino ba sa inyo ang
tumutulong sila kapag tayo ay nakakaramdam o nagkakaroon tayo ng mga sakuna o bagyo na nararanasan. Tama ito, di ba, mga bata? Ayan. Mga bata, mahalaga na dapat alam natin ang mga ito, ang mga tungkulin ng ating ng mga namamahala sa atin. Pero sabi nga ng sabi ni Teacher Vern kanina, kahit hindi naman muna sa ating pamahalaan, dapat tayo mismo, kung kaya natin tumulong, ay tutulong tayo.